Kumusta mga ka-anime? Ngayon ay pag-uusapan natin ang Ultra Ego at kung ano nga ba ang pagkakaiba nito sa Ultra Instinct at gaano ito kalakas. Ang Ultra Ego ay isang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan na magkaroon ang isang mortal. Ang kapangyarihang ito ay halos kaparehas ng kakayahang hakay na ginagamit ng mga God of Destruction. Pero ka-anime, higit pa nga siya dito dahil naiiba ang Ultra Ego. Sa mga video ko about sa Dragon Ball ay kadalasan na naitatanong kung ano ang mas malakas, ang Ultra Ego ni Vegeta o ang Ultra Instinct ni Goku. Ngayon ka-anime, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Mayroong konting pagkakaiba sa pagitan ng Ultra Ego ni Vegeta at Ultra Instinct ni Goku. Ang mismong batayan ng dalawang kapangyarihan ay magkasalungat sa isa't isa. Mayroon ding mga pangunahing pagkakaiba kung gaano sila kahirap gamitin. Ang Ultra Ego ay madaling magamit ni Vegeta basta na-unlock niya na ito. Pero ang Ultra Instinct ay naiiba ang proseso at naiiba din ang paggamit. Example ka-anime, sa panahon ng Tournament of Power, nahirapan si Goku na magamit ang kanyang Ultra Instinct. Pero sa manga ka-anime ay nagawa niya na nga itong makabisado. Isa pang advantage ng Ultra Ego ay maaaring magamit ni Vegeta ito kahit na si Vegeta ay malubhang sugatan. Di gaya ng kay Goku na Ultra Instinct dahil kailangan muna ni Goku na lumakas o makaipon ng kapangyarihan bago niya ito magamit. Dalawang uri ng kapangyarihan pero magkaiba ng pamamaraan. Pagkatapos ng pagsasanay kasama si Lord Beerus at pagkabisado sa kapangyarihang hakay ay nagawa ni Vegeta na gamitin ang kanyang Ultra Ego. Ngayon ka-anime, maaaring napapaisip kayo, Kuya Rapjem, kaya ba yung gamitin ni Goku o ng ibang Saiyan? Maaari itong magamit ng ibang God of Destruction. Pero ka-anime, naiiba ang pagbabago ng Ultra Ego ni Vegeta at tanging siya lamang ang may kakayahan sa form na ito. Isa pang mas detailed na pagkakaiba ng Ultra Ego at Ultra Instinct. Ang Ultra Instinct ay isang ultimate technique na naghihiwalay sa kamalayan ng katawan na nagbibigay daan dito na gumalaw at lumaban ng hiwalay sa mga iniisip at emosyon ng isang martial artist na sobrang nababagay kay Goku dahil siya ay isang martial artist at karamihan sa mga pag-atake niya ay base sa martial arts. Samantalang si Vegeta ay ibang pamamaraan ang ginagamit o mas kilala sa tawag na orthodox style. Ang Ultra Ego ay isang napakaangkop na kakayahan para kay Vegeta at ito ay sumasabay sa kanyang personalidad. Sa mga past chapter, sinubukan ni Vegeta na gamitin ang Ultra Instinct at nabigo nga ito dahil hindi ito nababagay sa kanya. Gayunpaman, ang Ultra Ego ay isang kapangyarihan na nababagay sa kanya. Naalala niyo naman siguro dati ang ugali ni Vegeta. Wala siyang pakialam at wawasakin niya kung ano man ang gustuin niya. At ang Ultra Ego ay nakabase sa pagwasak na umaayon sa kanyang personalidad. Yes ka-anime, maaaring maituturing na natin si Vegeta bilang isang God of Destruction dahil sa kanyang kakayahan sa ngayon. Gusto ko lang din linawin ka-anime na hindi din ito magagawa ni Goku, gaya ng Ultra Instinct na hindi naman magagawa ni Vegeta. Ayon kay Vegeta, pinakamahusay na gumagana ang Ultra Ego kapag ang user ay nakakuha ng mas maraming pinsala at natutuwa sa labanan. Sa pamamagitan nito, pinapayagan siya na ang kanyang kakayahan ay mas tumaas pa sa pamamagitan ng kanyang pagnanasa sa labanan na isang natural naman sa ugali ng mga Saiyan.